5:30 in the morning, babangon na po talaga tayo mga kabukid. Kaya eto na, sa bawat umaga ay meron tayong mga responsibilidad para sa ating mga alaga. Kaya andito na ako ngayon sa kulungan ng mga itik. Actually guys, maaga po talaga kaming magising ng lalab ko. Actually 4 AM po gising na po kaming dalawa. Sabay na po kaming magkape. At sa umaga na po kami magbabanding-banding. Kasi nga po iba na po yung oras pagdating ng alas 8 at papasok na po tayo ng trabaho. So pagbukang liwayway na po, 5:30 in the morning po. So, andito na po tayo sa ating kulungan ng mga itik. And bago natin bubuksan mga kabukid, lalagyan mo muna natin ng molasses yung kanilang patubigan. Para matik, pag binuksan na natin sila, yung pinakabahay nila, matik, diretso na po sila sa kanilang tubigan o kaya sa kanilang mga hakanan. And at nang nalagyan na po natin ng molasses yung kanilang inuminan mga kabukid, no? So, ito na po yung hakanan nila. So, dito lang po sila kumakain sa labas ng kanilang mismong tulugan. And nilalagyan ko lang po ito ng trapal para yung mismong pagkain po ay hindi po mabasa yung feeds. Kasi iba po kasi pag mabasa mga kabukid, hindi po kumakain yung mga alagang itik natin kapag basa na po yung feeds. And ayun, matapos na po natin gawin nga po lahat, nalagyan na po natin ng molasses, nalagyan na po natin yung pagkain yung hakanan nila, at ito na, bubuksan na po natin mga kabukid, no? So, ito lang po yung ginagawa kong bilang pantakip nila. Ito po ay lumang kulambo lamang po, and ayan nga, bubuksan na po natin. Then, sinasabit ko na lang po ito sa pako para masarado na po talaga. And nakikita nyo naman mga kabukid, napakaganda po ang pinakabunga dahil sa pagpasok mo pa lang dito sa kanilang tulugan ay marami ka na po mga puti-puti dito nakikita, which is ito na po yung mga egg. So sa ngayon, meron lamang po akong 4 na gulong dito nilagay. So 2 sa kabilang sulok and then tig-iisa sa kabilang sulok naman kasi wala po tayong maraming gulong. And sana po someday meron tayong mahingi ng maraming gulong at madagdagan po yung ang kanilang paitlugan. Ang ginagamit ko pala dito bilang pinakalupa nila dito is mga ipa. Ito po ay binibili ko po talaga kasi wala po tayong mahingi dito mga kabukid kasi nga po bukid po dito sa atin. And yung dayami rin po is binibili rin po natin, no, dahil wala po tayong mahingi dito. So sana po sa susunod na mga anihan, antabayanan natin yung mga nag-anihan ng mga palay, no, para makahingi na po tayo kasi kulang lang po yung 1 sako, 2 sako, kulang lang po kasi mabilis po mabasa yung ipa. And mas maganda po, based on my experience, no, mas maganda po ipaghalo po yung dayami at saka yung ipa. So sa ngayon mga kabukid, gagawin lang po natin is pupulutin natin yung mga itlog na nagkalat dito, and then i-check lang po natin yung mga gulong kasi nga po minsan nakatago nga po talaga yung mga itlog, nakatago sa dayami or nakatago sa ipa. So sana mga kabukid, kayo po ay mag-enjoy sa papununood dyan. And kahit backyard type lamang po tayo, sana mag-enjoy rin po kayo. Dahil dito, i-upload ko po ang bawat detalye ko po sa journey ng pag-iitikan ko po dito. And I hope po hindi po kayo magsawa sa kakapanood ng mga ganitong klaseng video. So, yun lamang mga kabukid, and sa susunod po na mga video ulit, and maraming salamat po.